Regardless of how you were raised, it's your job to grow up. Nakita ko yung video na 'to, sabi niya, regardless of how you were raised, there comes a time when you need to grow up. Ah, Magandang aral 'to sa anak ko kasi naging pagkakamali ko 'to sa buhay. I was raised like this, eh, 'di ba? Ah, Ako nung bata ako, masasabi ko na ang utak nung mga generations before me is kadalasan gusto nila mag-aral ka lang, mas mahirap yung buhay. The problem with that is 'pag hindi ka natuto ng mga gawain, hindi ka nagkaroon ng interest o hindi mo nakita yung pangangailangan maglinis ng bahay, maghugas ng pinggan. 'Pag nag-aaral ka lang, sa school ka lang mag-e-excel. Eh, ang buhay is hindi naman school lang. Ang school ay paano pa kung hindi ka nag-excel sa school tapos wala kang ibang alam gawin, 'di ba? Mag-excel ka sa buhay. Yun yung tama, eh, sa buhay. So, kung kunwari lumaki ka, nakakita ka ng kotse, may kotse kayo, pag-interesan mong paano siya i-maintain, linisin, paano siya gawin, paano siya i-drive. Lumaki ka, may kuryente ka sa bahay niyo. Paano kaya pagka nasira yung kuryente, paano ka i-repair, paano ka ayusin? Pag-interesan mo yon. Pagka lumaki ka sa bahay, may tubig ka, pag-iisipan mo, paano ko kaya aayusin to pag naputol itong tubo o pag nawala kami ng tubig? Dapat yata may poso ako, ah. Paano ko aayusin yung sa patilya ng poso? Ako hindi ako marunong nun. Yung bayaw ko marunong. Yun ang advantage ng probinsyano. Marunong ka sa ganun. O yung napalaki ng ganun. That is an advantage. Marami lang ako sinasabi na sa tingin ng iba siguro ay mababaw o menial. But it's very important. Hindi ka natatawag ng mag-aayos. Kasi kaya mo. So, mag-excel ka sa buhay. Matuto ka magluto. Isa pang magandang pag-aaralan, paano ka bibili ng iluluto mo? Kung pinanganak ka malapit sa dagat, sana marunong ka lumangoy, mangisda. Kung may bukid ka, sana natuto kang magbukid, mag-alaga ng hayop. Livestock. Magyamanin mo yung meron ka, sana ganun. Kaso, hindi naging ganun maraming hindi naging ganun, kaya yung bukid nawawala na lang sa kanila. Hindi na nila nagiging kabuhayan, nagiging subdivision na lang ng iba kung sinong bibili. Kasi hindi nila natutunan paano i-operate yung bukid o paano. Sana yung anak ko matutunan mo kung ano lang yung paano mag-excel sa buhay. Matutunan mo yung buhay. And ano to, karagdagang payo ko lang, pero yung punto nung in-stitch ko na video, at some point you have to grow up. Maring magkamali rin kami ng mama mo sa'yo, di ba? Kagaya ng lahat ng magulang, di naman perfecto, eh. Ganito ako pinalaki, ganito na ako, eh. Parang ako dati, sinasabi ko dati, ganito na ako, babaero na ako, eh. Paano gagawin? Eh, hindi naman ako naging Chavit Singson. So, marami lang akong naging karelasyon, pero nawala rin lahat na parang mga lamok na dumapo lang. Tapos sinipsip lang yung pangit yata na analogy. Nawala rin. Kasi you cannot keep that. Hindi lahat ng lalaki capable mag-keep ng ganun. It is only reserved for a certain number ng lalaki. Yung nasilaw nila at ginawa nilang dependent yung mga babae sa kanila, both financially and psychologically. Sa madaling salita, malupit na manipulation yung kailangan mong gawin at both financial and sa utak. Ganun yung ginagawa ng mga lalaki. They start young. Bata pa yung babae, teenager pa lang, o hindi pa mura yung utak, nabilog na nila dapat.
Diba? So, mahirap. Mahirap. Or para ipararamdam mo sa kanya na ikaw lang yung the best na lalaki. Yung mga manipulation eh. Alam ko lahat gawin yun. Ay, kitang-kita ko yun. Kaya lang, ba't ko pa gagawin? Hindi ko naman kaya. Di ba? Hindi makakasakit lang sa nanay mo o sa iyo. Diba? Huwag mo nang ikatwiran na babayaran na kasi ako, hindi na ako magbabago. Hindi, magbago ka. Ito ako pinalaki, lumaki ako, hindi ko alam yan eh. Hindi ako marunong yan. Tutunan mo. Lumaki ako, ayaw akong pumipila eh. Kaya lang, ako, anak ko, napilitan akong pumila ng maraming beses. I hate it. Yung pipila ka para mag-enroll sa school. Ayoko na nga yung pinag-aaralan sa school. Pipila pa ako para mag-enroll. Kaya lang, yun yung wala kang magawa. Yun yung tama. Pipila ka para magbayad ng bills. Ayoko yun. Nung wala pa akong Gcash. Ayoko yun. Kaya lang, kailangan kong gawin. Pipila ka para makakuha ng passport. Ayoko yun. Ayokong pumipila, naghihintay. Tapos at the mercy ka ng mga tao. No matter how magalang you are, pero pag kupal yung tao, nakakainit ng ulo. Kaya lang, you have to learn to deal with that. Saka ka na magyabang pagka they're bound to know who you are. Pagka if you make it, you should make it. Kaya bago mo matutunan yun, bago ka biyayaan ng Diyos, you have to endure. You have to suffer. You have to be patient. You have to do things na hindi mo gustong gawin. Pero kailangan. And ako, hirap pa rin ako dyan. Struggle ko yan ngayon. Kaya alam ko, mas magiging madali para sa anak kong gawin yung mga bagay na yan. There is comfort in chaos. There is peace in waiting. Kung magkakaroon siya ng ganong mindset, yung excited ka for challenges. For example, nasa law school ka, di mo alam yung sagot, you're excited na sumagot kahit na posibleng mali yung isagot mo. O kahit mapahiya ka, you're excited to know the answer. O pumasok ka sa construction, di ka marunong, binubuli ka ng mga foreman o ng mga laborer doon, pero you're excited to learn regardless of your age. And then you finally learn. And kaya mo na yung ginagawa nila nang wala sila. Sana matutunan mo yun, anak ko. Kasi ako marami doon hindi ko natutunan o hanggang ngayon tinututunan ko pa. Pag medyo tumatanda ka na, mas mahirap yung mga bagay-bagay gawin sa pride because of your age, because of what is expected of you, because of, di ba? Nakapag-aral ka kunwari, tapos papasok ka sa construction just to learn. Magiging mayabang ka dun. Pero hindi, yung pumasok ka dun na yung mindset mo matuto at kunwari mag kumita ng pera, iba kasi yung pangangailangan sa pera eh. Yung excited ka sa ganon, yung kaya mo yung ganon, kaya ng, hindi lang physically, but mindset, and yung ego mo, yung pride, kaya mong gawin yung puta. Magiging magaling na tao ka. So, sooner or later, you have to learn. Ganito na ako eh, hindi na ako magbabago, that's wrong. Ganito na ako eh, kailangan ko magbago, kailangan ko mag-improve. Dapat ang mindset mo ganon. I have to be better. Diba? Makikita mo eh, di ba? And of course, hindi mo pa rin tatalunin lahat ng bagay. Sometimes, titirahin mo, you're going to shoot, but you're going to miss. But at least, you tried. And when you missed, okay lang kasi you tried. Kung bibigyan ka pa ng Diyos ng panibagong opportunity, then you try to shoot it again. Baka tamaan mo na. Ganun lang naman yung buhay. God bless.